ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kung hindi si Ino ang kriminal, posible kayang si Spanky o si Aira ang dahilan ng pagkamatay ni Attorney Meredith Simmons? Abangan natin sa Lilet Machas, Attorney at Law. Nanggigigil na si Lilet sa pananahimik ni Evelyn kaya sinunod-sunod niya ang paggigisa sa kanya. Napansin niyo ng judge kaya pinaiba sa kanya ang tanong. Sa sumunod na tanong ni Lilet, sinabi niya kay Evelyn na nakakapagbuhat pala si Evelyn ng kumulang sa isang kaba ng bigas. Samantalang mas maliit naman si Lilet at mas magaan pa sa kalahating kaba ng bigas. Pero bakit wala man lang ginawa si Evelyn sa kanya para ipagtanggol ang amo? Hindi pa rin kumikibo si Evelyn. Nagagalit na si Lilet. Tumaas na ang boses niya para mapilit si Evelyn na sumagot sa mga tanong niya. Natatakot nga ba si Evelyn sumagot dahil baka mapilitan siyang umamin na ang mga kwento niya ay walang katotohanan? Wala pa rin kibo si Evelyn, kundi umiyak na lang ng umiyak. Tumigil si Lilet sa pagtatanong dahil wala na siyang mapala sa testigo. Sa dami ng mga binato niyang mga tanong, hindi man lang siya nakatanggap ng anumang sagot. Nabigla sina Aira at Attorney Renan dahil sa pananahimik ni Evelyn. Nagulat sila dahil hindi man lang sila nakapaghanda sa mga posibleng tanong ni Lilet. Nadismaya sina Attorney Renan at Aira sa pagkakapuntos rito ni Lilet. Hindi na naman nagkasundo sina Aira at Attorney Renan sa pagbalik nila sa opisina. Sinuhestyon na ni Renan na tumistigo na si Aira laban kay Lilet sa susunod na hearing nila. Kailangan nila ng testigo na magpapatunay na mayroong hindi pinagkakasundoan sina Attorney Mir at Lilet. Payag si Aira kung yan ang paraan para makalamang man lang sila kay Lilet. Samantala, nagsimula na nga si Ino na tumakas para magtago sa malayong lugar sa tulong ng mami niyang si Lorena para hindi madamay si Ino sa mga pangyayari. Sobra ang pag-aalala ni Lorena, kaya ganun na lang ang pagprotekta niya kay Ino. Ayaw na ni Ino na muling maranasan ang masamang karanasan sa loob ng kulungan. Ganun rin si Lorena. Duda si Lorena na baka hindi na nila maipanalo ang seguridad ni Ino dahil sa oras na malaman nila pati si Ino ay nasa crime scene nung gabing yon, mapapasama si Ino sa kaso at posible na maging suspect pa siya at hindi na nila maipanalo sakaling makasuhan si Ino. Hindi pa alam ni CRD ang mga plano ng mag-ina. Lingid sa kaalaman ni CRD na wala na sa bahay nila si Ino. Naitakas na siya ni Lorena. Hindi mapakali si CRD. Isang araw hinanap niya si Ino sa asawa dahil maghapon na niyang hindi nakikita ang anak. Duda na naman si CRD baka may ginawa na namang hindi maganda si Ino kaya hindi niya napagkikita ang anak. Ayaw sana sabihin ni Lorena pero may tiwala sa asawa niya na maiintindihan siya sa sekreto nila ni Ino na pinagtatago niya muna ang anak nila. Nagtataka si CRD, bakit naman kailangan pang magtago? May ginawa na naman bang kalokohan si Ino? Hindi dapat kinukonsinte ni Lorena si Ino dahil malaki na si Ino at dapat na siya maging responsable sa mga ginagawa niya. Sabi ni CRD, kung may kasalanan siya, kailangan niyang managot this time. Kailangan niyang harapin ang mga ginawa niya. Hindi sagot ang pagtatago para masolusyonan ng isang problema. Pinakalma ni Lorena si CRD sa pagsasalita. May aaminin ako sa'yo. Huwag kang mabibigla. Nagkunot noo si CRD. Naghihintay siya sa sasabihin ni Lorena. Sabi ni Lorena, walang ginawa si Ino. Inosente siya. Pero nung gabing nawala si Meredith sa bahay niya, nandun si Ino. Nabigla si CRD. Sabi pa ni Lorena, yes, nandun siya nung gabi ng crime scene nung natagpuan ng katawan ni Meredith. Nanlaki ang mga mata ni CRD sa gulat, pero nagpaliwanag si Lorena na walang ginawa si Ino. Kagaya ni Lorena, ang sadya lang doon ni Ino ay makiusap kay Meredith na huwag pakialaman ang kaso. Humiling si Ino na huwag nang ituloy ang kaso laban sa kanya. Pero imbes na makausap ni Ino si Meredith ay iba ang nakita niya.
Gustong malaman ni CRD kung sino ang nakita ni Ino sa pangyayari nung gabing yon. Inamin naman ni Lorena kung sino ang inabutan rito ni Ino. Nabigla si CRD sa nalaman kay Lorena. Pagkatapos ng ilang araw, nagsimula na naman ang hearing. Si Ira naman ang naupo para questionin bilang testigo laban kay Lilet. Mahinahon pa ang mga tanong ni Atty. Renan. Pinakwento niya kay Ira kung ano ba ang napansin o napapansin ni Ira kay na Atty. Mir at Lilet sa tuwing magkakausap sila. Ikinuwento ni Ira na hindi magkasundo sina Lilet at si Mati, lalo na nung malaman ni Lilet na si Mati pala ang tunay niyang nanay. May tanim na galit si Lilet kay Mati dahil iniwan siya nito nung bata pa siya. Hanggang naging matindi na nga ang mga tanong ni Atty. Renan kay Ira. Lalo pa nung maalala ni Ira kung paano ang pagkawala ni Atty. Mir. Hindi na napigilan ni Ira ang emosyon dahil sa lungkot at galit sa nangyari kay Mati. Pinakwento ni Atty. Renan kay Ira kung ano ang ginawa ni Ira sa bahay at kung ano ang mga nakita niya. Emosyonal na sumagot si Ira. Sumisigaw na siya. Galit na siya sa pagsagot. Pumunta ako sa bahay ni Mati. Nakita ko doon si Lilet. Hawak-hawak niya ang gobble replica. May mga dugo ang kamay niya, pati na rin ang hawak niyang gobble replica. Nakita ko na nakahandusay na si Mati. Hindi humihinga. Umiiyak rin si Lilet dahil naramdaman niya ang galit at lungkot ni Ira na pinagbibintangan siya. Tumatanggi si Lilet. Hindi niya magagawa yun sa nanay nila. Sumunod naman si Lilet na ang kinwestiyon ng paulit-ulit ni Atty. Renan. Ginigisa siya ng mga tanong ni Atty. Renan. Magaling at mabilis ang mga pagtatanong ni Atty. Renan na may halong pangiinsulto. Dahilan kung bakit mas lalong naging emosyonal si Lilet. Bukod pa sa pakiramdam na nawala na nga siya ng isang ina, pinagbibintangan pa siya ngayon. Siya ang nasasakdal na pumatay sa sarili niyang ina. Hindi na nakontrol ni Lilet ang damdamin. Sabi ni Atty. Renan, she felt weak. Sinundan mo siya at sa hilo ni Atty. Meredith, bumagsak siya. Which you follow. You grab the gobble replica na niregalo mo pa sa kanya. Pinalo mo siya sa ulo ng paulit-ulit. Hindi maipaliwanag ang hitsura ni Atty. Renan. Nakakatakot. Sumagot si Lilet at umiiyak. Hindi ko magagawa yon. Hindi ko pinatay si nanay. Bakit ba hindi kayo maniwala sa akin? Hindi ako mamamatay tao. Hanggang sa nagising si Lilet sa isang masamang panaginip. Binabangungot na pala siya. Ginising siya ni Ella dahil malakas ang ungol nito sa pagkakatulog. Nang magising si Lilet, hindi pa rin siya mapigil sa pag-iyak. Nag-aalala si Ella kay Lilet. Naglabas ng sama ng loob si Lilet kay Ella. Sabi ni Lilet, wala akong kasalanan. Pero ako ang nakakulong dito. Samantalang yung kriminal na pumatay sa nanay ko, nandun sa labas, malayang nakakagalaw. Siya dapat ang nandito. Tinapik ni Ella ang balikat ni Lilet. Pinapatahan ng kaibigan. Pinalakas ni Ella ang loob ni Lilet na hindi magtatagal, mahuhuli rin ang tunay na salarin. Sa kabilang banda, nakapagtago na nga si Ino sa isang malayong probinsya. Walang TV at internet dito para hindi na maging updated si Ino sa kaso ni Atty. Mir. Pero patuloy pa ring naiisip ni Ino ang mga nangyari. Hindi niya malimutan ang mga pangyayari nung gabing yon, nakokonsensya pa rin siya. Kaya para makalimot ay nag-iinom siya ng alak. Pero sa bawat paggising ni Ino ay patuloy pa rin siyang nakokonsensya. Lalabas na kaya siya para ipaalam niya sa lahat ang mga nakita niya? Magiging matapang na kaya siya alang-alang kay Lilet at sa katotohanan? At yan ang mga pakakaabangan natin sa Lilet Matias, Attorney at Law. Please like this video and please subscribe to my channel at magkita-kita po muli tayo sa mga susunod pang episodes.